Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Lumiham sa ombudsman ang abogado ni Ramil Madriaga, ang alleged bagman ni Vice President Sara Duterte. Hiniling niya na agad na maimbestigahan ang mga akusasyon nito sa kanyang notarized affidavit. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Mari Ocampo. Mari. Isinumite na nga sa Office of the Ombudsman ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang kanyang notarized affidavit na naglalaman ng mga alegasyon ng pag-uugnay ng ikalawang Pangulo sa iligal na operasyon ng Pogo at umano'y pagpondo mula sa drug dealers. Ayon sa dokumentong isinumite, hinihiling ng kampo ni Madriaga sa Ombudsman na maimbestigahan ang mga alegasyon at tukuyin kung may administratibo, kriminal o iba pang pananagutan ang mga sangkot, partikular na si VP Sara, alinsunod sa umiiral na mga batas at proseso. Dagdag pa ni Madriaga, handa raw siyang magsumite ng karagdagang dokumento at magbigay ng supplemental statement upang pagtibayin pa ang nilalaman ng kanyang affidavit. Base sa kanyang sinumpang salaysay, malaking bahagi umano ng pondo sa 2021 hanggang 2022 national campaign ng ikalawang Pangulo ay nagmula sa mga iligal na pogo. Inilahad din niya ang mga umano'y cash drop-off, mga taong kasangkot at mga lokasyong pinagdausan ng mga operasyon. Suportado naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang panawagan na maimbestigahan ang mga alegasyon. The appropriate body, whether it's DOJ, NBI, Ombudsman, tingnan nila, busisiin nila itong mga akusasyon na ito kasi seryosong mga akusasyon nito kasi tungkol sa Pogo funding the candidacy of VP, drug money funding the allegedly funding the candidacy of VP Sara. Kasalukuyan namang nakadetene sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Bicutan, Taguig City si Madriaga. At yan muna ang ulatmaan. Ako si Mario Campo ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Naniniwala si Manila 6th District Congressman Benny Abante na may saysayang affidavit ng sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Bagaman naniniwala si Abante na mas malaki sanang impact ng mga ibinunyag niya kung sa Quadcom ginawa. Pero malaking bagay pa rin ang kanyang sinumpaang salaysay dahil detalyado ang nilalaman nito. Talaga na hindi naman siguro siya mag-ano ng affidavit under oath. Kung ito walang kwentang affidavit . Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer sa ilalim ng Vice President. Ngayon, siyempre kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Hindi na bago para kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga nilalaman ng sinumpaang salaysay ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Para kay Trillanes, consistent ang nilalaman ng affidavit base sa kanyang nalalaman sa pamilya Duterte. Aniya, dati na umanong naghahari-harian ang mga Duterte sa Davao City. Para kay Trillanes, kapani-paniwala ang affidavit ni Madriaga. Family. Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala at meron si isang certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan. Sa iba pang balita, bumuo ng Philippine National Police ng Special Probe Team na siyang maghahanap sa tinaguriang Quezon City bride-to-be na nawawala ngayon.
Ayon kay Quezon City Police District Spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban, hahanapin ng team ang nawawalang si Shera Dewan na huling nakita December 10. Sinabi umano ni Dewan sa kasintahang si Mark R.J. Reyes na pupunta lang siya sa isang mall sa Fairview para bumili ng bridal shoes pero hindi na ulit nakabalik. Iniwan din niya ang kanyang cellphone. Pinarangalan ng Mandaue City Local Government Unit ang fur mom sa Cebu na nagligtas ng kanyang mga alagang aso sa kasagsagan ng sunog sa kanilang bahay. Iniligtas ni A. May Lee Chu Maningo ang mga aso niyang sina Mia at Kayen mula sa nasusunog nilang gusari sa Barangay Gizo, Mandaue City. Ayon sa Mandaue City Council, ang parangal ay para sa pagpapakita ng kanyang kabayanihan at tapang na mailigtas sa mga alagang aso na itinuturing na ring bahagi ng pamilya. At yan ang mga balita na kalap ni inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.